Sigurado gaganahan kayong kumain pag sinama niyo ito sa mga ulam niyo. Para nga makagawa tayo ng masarap na chili garlic oil, kailangan natin ng bawang, 9 na piraso nilagay ko dyan at sili na labuyo, 1/4 naman ang ginamit ko dyan. Konting mantika, kahit ano nga mantika pwedeng, dahil low carb version ang ginawa ko dyan, kaya coconut oil ang ginamit ko. I-grind nga lang natin gamit itong nabili kong food processor. Kung gusto nyo rin, ilalagay ko yung link kung saan ako bumili. Pwede nga rin gamitin yung panggiling ng karne ng mga gulay-gulay para hindi na kayo mahirapan. O diba wala pang 3 minutes, nag-grind niya na yung bawang at sili. Kung wala naman kayong food processor, pwede naman ang blender or hiwa-hiwain nyo na lang ng maliliit. Pag nagiling na nga, pwede na siyang induto sa mantika. Yung mantika na gagamitin depende sa dami ng gagawin nyo. At mahina na apoy lang ang dapat dito dahil madali lang din ito masunog. At kailangan lagi mo siyang halu-haluin. Yung sa akin nga ay napulahan pa ako sa mantika, pwede nagdagan ko pa. At dahil nga low carb version nito, imbis na toyo ang gagamitin natin ay ang ginamit ko, coconut aminos. 1 kutsara lang. Himalayan salt, pwede din rock salt kung anong available sa inyo. At itong stevia erythritol, imbis na regular na asukal ang gagamitin. Pero kung hindi low carb version ang gagawin nyo, pwede kayong gumamit na regular na toyo, asin at asukal. Haluin nga na para kumalat ng lasa at pwede na natin lagyan ng 2 kutsarang suka. Pagkalagay ng suka, hayaan mo lang itong kumulo ng 1 minuto bago mo siya haluin. Haluin habang kumukulo hanggang sa maging ganyan na ang texture. Luto na yan, palamigin mo na lang. At pwede mo na siyang isalin sa mga lagayan. Yung exact measurement at listahan ng mga ingredients ilalagay ko na lang sa comment section. Lahat ng mga ginamit ko ilalagay ko na lang kung saan pwedeng bumili. Yun lang, thank you. All 20